Amen. Napakaganda ng mga awitin na naririnig po natin. Amen. Yeah, those are good words, mga kapatid. Okay? All right. Good songs na naririnig po natin. At sana ay huwag kakalimutan talaga ng mga nanay. And that's the purpose of the church, mga kapatid, na ang church ay mariremind tayo every time we come to church, mga kapatid, ay mariremind po tayo ng ating mga tungkulin sa ating pamilya. Kaya nga po, hindi natin pwedeng ihiwalay ang family sa church. Because the church per se is already a family. No? So the church is a family that is composed of many families. Did you get that? Yeah. Kaya wag po natin kakalimutan yan. All right. Let us all stand and let us turn our Bibles. Marami po tayong babasahin po ngayon, mga kapatid. And we will start our reading from the book of Exodus. The book of Exodus, chapter 20. We will read here the commandments na binigay ng Diyos kay Moses. Okay? But hindi po natin babasahin po yan lahat. Just part of the commandments, 10 commandments ang atin pong babasahin. Exodus chapter 20. We'll read verse number 12. Verse number 12. Andiyan na po kayo, amen? Alright, kung medyo nahihirapan kayo, kunyari magbukas na lang kayo ng Bible, sabay tingin sa screen. Amen. Yeah. So, pero kung gusto niyo pa rin tignan sa Bible ninyo, mga kapatid, page 82, kung ang Bible ninyo ay, what's this? Cambridge. Okay? All right. Are you with me now? All right. Exodus chapter 20, verse number 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Alright? Now, alam po natin kung sino ang kausap dito ng Panginoon. Lagi ko po kayong kinakausap or sinasabi po ito sa inyo, mga kapatid. Every time na ang Biblia ay nagsasalita o nagbabasa po tayo sa Biblia, there is a particular speaker and particular subject na pinag-uusapan para sa particular na individual or group of people. Okay? Para madali pong maunawaan ang Biblia. Okay? Dapat nasa mind na po natin yan. Every time na may babasahin ka rito, every time na merong salita ng Diyos na babasahin po natin dito, inaalam natin kung sino nagsasalita, inaalam natin kung kanino sinasabi, at inaalam din po natin particularly kung ano yung sinasabi. Okay? So, notice what the Bible says here. Honor thy father and thy mother. Okay? That thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Explain ko po sa inyo na mabuti yan. Now let's go to the book of Deuteronomy. Now listen, we have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and the fifth is Deuteronomy. Okay? Deuteronomy. Now, ang Deuteronomy, mga kapatid, is the second reading of the law. In other words, Moses re-emphasized the law. Okay? Now, maraming mga pastors, maraming mga nag-aaral ng Biblia na nahihirapan kung ngayon, ang usapin ngayon, sasabihin nila, hindi na tayo saklaw ng law. Now, listen, as long as it is the Word of God, it is profitable. All scriptures is given by and it is profitable for and for. Okay. Now, maliwanag. Okay? So all scriptures, mga kapatid, huwag natin sabihin kasi ay hindi na tayo under ng law, under na tayo ng grace. Now, they cannot even understand what is grace. You see? Yeah. Hindi nila naintindihan. Hindi pa nila naintindihan ang pagkakaiba ng Corinthians sa Chronicles.
You see, alam niyo mga kapatid, minsan natatawa talaga ako sa mga, pag seryoso pa magsalita yan, nakakala mo talaga sila lang ang may banal na espiritu. Yeah, pero you should understand the Bible, not because it is the law, ay hindi na po dapat natin basahin at hindi naman natin pwedeng apply sa buhay natin. Now, for example, halimbawa ngayon, pagka tinanggal po natin ito dito mga kapatid, sapagkat hindi na ito sa law, ang ibig sabihin ba nito, sapagkat hindi na tayo saklaw ng law, hindi na natin pwedeng i-honor ang ating mga magulang? Because the law say it. Di ba? The law says, what? Honor thy and thy. Now, kung hindi na tayo saklaw ng law, ano na ngayon? Honor not. Now, my question is this: is it a sin to honor thy father and thy mother, which is not under the law? Okay? Kasalanan na ba? Sapagkat hindi tayo under ng law, kasalanan na ba na i-honor natin yung ating father and mother? See that? So, itong mga preachers, sapagkat ang Bible nila ay YouTube, yun ang problema nila. Okay? So, listen, kaya mahirap, sabi ko sa inyo, yung in-examine ko nung nakaraang Monday and Tuesday, yung mga fourth year oral exam, pinakita ko sa kanila ang kahalagahan nito. Imagine, ang binabasa natin ngayon mga kapatid, sulat ito ng Diyos, salita ito ng Diyos na ipinadala kay Moses, na sabihin ni Moses sa mga Israelites, particularly back in his time. So, sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, pangatlo pa lamang tayo. Mula sa Diyos, kay Moses, and now, tayo na. Naunawaan niyo kapatid? Nung si Moses nagsasalita sa mga Hudyo, so God, Moses, and the Jews. Alright? Ngayon, binabasa natin ito para sa atin, God, Moses, and Filipinos. Okay? Filipinos. Kung sa Bible ay Philippians. Alright. So this is now in the book of Exodus, so we have the Ten Commandments here. Now let's go to the book of Deuteronomy. Deuteronomy. Okay? Deuteronomy. The Deuteronomy, mga kapatid, is the rereading of the law. Okay? Now, here is Moses re-emphasizing the law. Okay? Doon po sa mga tao. Look in chapter 5. In the book of Deuteronomy, chapter 5. Look in verse number 16. The fact na ni-re-emphasize mga kapatid ni Moses ito sa children of Israel, it means this is important. Right? Mahalaga po mga kapatid. All right, let's read it again. Chapter 5 of the book of Deuteronomy in verse number 16. Honor thy and thy, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So we have the same thing here from chapter 20 of the book of Exodus, right? Amen. Okay, listen, let's parang masanay kayo sa salita ng Diyos at saka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, I'm hoping kapatid na the way na binibigay ko po sa inyo salita ng Diyos and explain ko sa inyo salita ng Diyos ay meron kayong matutunan na isang araw, matutunan niyo yung style ng pagpapaliwanag. Okay? Style ng pag-unawa ng salita ng Diyos. Amen. Alright, you see, this is in chapter 5. Now, if you will know the details on how you will give the commandments, kasi sabi dyan, honor thy father, that's the command. Okay, kung paano mo i-command yan mga kapatid, kung paano mo i-explain yan, that is in chapter 6. You see, mamaya madadaanan po natin yan in chapter 6. And then in chapter 11 of the book of Deuteronomy, that's chapter 6 of Deuteronomy, that's what I mean. Okay? Now, in chapter 11 of the book of Deuteronomy, makikita nyo naman po doon mga kapatid, yung napuproduce
noong pag-honor ng mga anak sa kanila pong mga magulang. You see the result. Okay? Now, this commandments, kapatid, is still the same. Dinadala po ito, mga kapatid, doon sa book of Ephesians. Alright? What part of Ephesians, if you can remember? Chapter what? Talk to me if you can. 6. Okay? Now listen to me now. Huwag kayong paluluko sa mga preachers na sabihin nila, wala na yan kasi tapos na yung Old Testament. Wala na tayo sa law, under grace na tayo. Now, bakit si Apostol Pablo, ini-encourage niya pa yung mga fathers that will do the same? Alright? What is in chapter 6 and verse number 1 of the book of Ephesians? Children, what? Alright, let's turn to it para maunawaan po natin, mga kapatid. Okay, Ephesians chapter 6, verse number 1. Are you with me now? Alright, children, what? Your parents in the, for what? Alright, verse number 2. Honor thy father and, which is the first commandments, with promise, referring to the book of Exodus. See? Mga kapatid, pero makikita niyo yung mga preachers na ganito na natutulan ng konti sa YouTube, tinatanggal na nila to. At inadamay pa rito yung teaching about tithings. Kasi under the law, why they are very selective pagdating sa law. Kung tatanggalin mo yung tithings sa law, sa pagtuturo daw ng law, but before the law, meron ng tithings. Okay? Now, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, selective po sila doon. So pagka ang preacher naging selective po, mga kapatid, tandaan nyo yan, meron niyang pinipersonalize. Okay? At meron niyang personal interest sa kanyang mensahe. If he cannot preach to himself, kapatid, tandaan niyo po yan, may problema yung preacher na yan. You see, wala hong exempted. Maging mga preachers, mga pastor, tandaan niyo po yan, kailangan nila, kailangan namin na salita ng Diyos. Every time na may sabi sa akin, Pastor, I'm praying for you. Yeah, thank you so much. I need it badly. I need it. Yeah. See that? Pagkakasakasama mo si Rafi, kailangan mo ng panalangin. Yeah. All right. So nagkakaunawaan po tayo rito, mga kapatid. So makikita niyo po, binasa natin sa Old Testament, binasa natin sa New Testament, at yan ang pag-aaralan po natin. Ano ang ibig sabihin to honor thy father and thy mother? Why is it important? I'll lay down. Kayong mga kabataan, you should listen to this message tonight. Alam ko kanina, parang natulog kayo, kanina umaga. So ngayon, at least magising na kayo. Yeah, thank you. Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa puso ng inyong mga anak at pang-unawa ng inyong mga anak. Naway maging maliwanag po sa bawat isa sa amin ang mensaheng ito. Please use me once again, O God, and give me the voice, give me the power, give me the strength, O God, please. I beg you in Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, again, napakahalaga po nito, mga kapatid. Now, this teaching is right. Is everybody ready na? Okay. Now, listen, lahat po dito, mga kapatid, lahat po ito na binasa po natin, this teaching right here, kapatid, is foundational. Actually, when God gave Moses the Ten Commandments, quit moving now. Everybody look at this way. Everybody pay attention, mga kapatid. Nung binigay ng Diyos kay Moses yung Ten Commandments, mga kapatid, nakita ng Diyos na kailangan, mga kapatid, ng children of Israel, yung gabay ng Diyos. Okay? Yung gabay ng Diyos. Just imagine na kung wala po yung Ten Commandments, wala po yung commandments ng Panginoon, walang gabay po ang children of Israel while they were wandering in the wilderness. And just imagine kung saan po sila titingin. Titingin po sila sa another nation. So other nations, I mean. Okay? Yun po ang titignan nila. No wonder kung bakit nainggit actually sila, mga kapatid, na mag-raise din sila ng human kings. Or human,
Kaya po, kasi nakita nila yung ibang mga bansa na kaya nagtatagumpay sa kanilang buhay bilang bansa ay sapagkat meron silang mga human leaders like kings. Okay? Kaya sabi nila, maglagay din tayo ng kings. So, hindi nila nare-realize na ang kanilang king is the King of Kings. Hindi nila nare-realize na sapat na si Moses as the man of God, the prophet of God, and the leader na tinalaga ng Panginoon para makawala sila sa bondage of Egypt at mapunta sila sa pangako, sa lupa na pinangako ng Panginoon. Oh, I hope you're following me. So, I'm telling you, para makita po nila, no, ang kahalagahan nito, nakita mismo ng Diyos na ang commandments na ito, particularly the 10 Commandments, malaman nila na ito ang magiging gabay nila sa wilderness. You see that? So wilderness. So you will notice here, mga kapatid, that this is very foundational. Foundational po ito. So makikita natin na back to the book of Exodus, kasi dyan po lahat nagsimula, mga kapatid. Now, this is also foundational as far as our family is concerned at yung atin pong mga bata. If you are raising a new family and if you want to raise a godly family, this is very foundational in the formative years of all of our children. Did you get that? Foundational in the formative years ng atin pong mga anak. You see? Na kung meron pa tayong hinuhubog, meron pa tayong pinuform sa kanila, at hindi po natatapos ang pagforma natin, paghulma natin po sa kanila. So this is very foundational. In fact, this is the very reason, mga kapatid, kung bakit naging kakaiba yung children of Israel sa ibang mga taga-bansa, sa ibang bansa. Bakit? Sapagkat meron silang ganitong batas. Meron silang law na nagpuprotect sa kanila. Meron silang law na nagagabay sa kanila. By the way, law is our protection. And while you are submitting yourself to the law, you are protected by the law. But if you will not submit yourself to the law, law cannot protect you. Okay? Kaya nga mahalaga, mga kapatid. And notice what the Bible says here. I hope makita po natin. Yung honor is very important. Napakahalaga na maunawaan po natin yung honor, mga kapatid. Honor means to give high regard, high value on something. Okay? It might be something or some person. No, when it comes to God, kinakailangan bibigyan natin ng mataas na value ang Diyos. And you will notice here, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, binigay po yung law na ito, that honor, again, is to give high value. Honor. Saan nakatuon po yung honor na yon? Ayon sa context na binasa po natin. Father and mother. You see, again, ako'y naniniwala sa arrangement ng Bible. Father is the earthly figure of God on earth. Kaya doon po tayo tinutuon, mga kapatid. Alright? Now, it is so important. It is so important na ang mga bata ay may kikilalanin sila at may bibigyan sila ng high value, pahahalagaan. Hindi lang po mataas, kundi pinakamataas na pag ginamit niyo po yung honor. Okay? Now, so makikita nyo, ang sabi dito ng Biblia, napakahalaga. Okay? Yung honor, ito yung pag-uusapan natin, saan po ito pupunta. Excuse me. Saan po ito pupunta yung talata na ito? You see, na pagpunta ka sa Deuteronomy, now again, this is very important. Nire-emphasize ulit ni Moses. Okay? Why is that? Because it is very important. And again, makikita po natin dito na merong patutunguhan, kapatid, yung salitang honor. Okay? Hindi lamang po yan, kapatid, listen now, hindi lamang po ito sinasabi ng Diyos na turuan ninyong mga anak
to honor you for the sake of the children to honor their parents. No, hindi lamang po ganon. But, ang mga bata ay dapat maturuan at masanay sa pagbibigay ng high value to whom it belongs. You see, did you get that? So, hindi sinasabi ng Diyos, okay, turuan nyo ang mga bata na irespetuhin kayo o bigyan kayo ng mataas na respeto or pagpapahalaga. You see? Now, again, kapatid, pag ginamit natin yung pagpapahalaga, ang tanong ko sa mga kabataan, mahalaga pa rin ba ang mga magulang ninyo? Whoever they are and whatever they do, para sa inyo, kapatid, ang tanong ko sa mga kabataan, mahalaga pa rin ba yung mga parents ninyo sa buhay ninyo? Are you giving them the highest degree of respect? You see? Now, listen, simple question. Maaaring sasabihin nyo, this common question, mga kapatid. But, listen, this itong common question, common na katanungan na ito, ay dapat laging magre-ring sa mga tainga po natin. Laging aalingaw-ngaw ito sa ating mga tainga, sapagkat ngayon, mga kapatid, the way we see it, not the way we hear it. The way we see it is different from the way we hear it. Yeah, madali nating marinig, mga kapatid, na sabihin natin, yes, I respect, I'm giving a high regard, a high value on my parents. That's what you said. But that is not what you do. Again, what we see is different from what we hear. Come on, talk back to me if you can. Ako'y naniniwala, kapatid, na kinakailangan both makita po natin ito. Kaya nga makikita po natin mamaya kung gaano kahalaga po ito. Napakahalaga po ito sapagkat una sa lahat, yan ang sinasabi ng Biblia, even in the book of Ephesians, in the New Testament, chapter 6, binasa po natin kanina. Let's go back to it. Chapter 6 and verse number 1. Ano sabi po ng Biblia? Children, obey your what? In the Lord for... Okay, so if you obey, listen, if you honor, in verse number 2, honor the father and mother. Okay? Now, this is right. This is proper, kapatid. It is always proper to obey and to honor your parents. You see, it is the right thing that you should do and strive to do. Young people, are you listening? Dapat maunawaan nyo, young people, na ito ay foundational in your formative years. Habang nagfo-form kayo, sabi ko nga, hindi ito tinuturo para lamang matuto o sapagkat nangangailangan ng obedience yung inyong magulang. No. Para masanay kayo sa obedience. Sapagkat ang obedience ay hindi lamang sa panahon nung kayo'y bata pa. Alam po natin yan ngayon, mga kapatid. Bilang na lamang ngayon ang mga adults na mga bata, mga kapatid, na naabot na nila yung adulthood, na sila ay may respeto pa sa kanilang mga magulang. They do not give any more high value and high respect, the highest respect sa kanilang mga magulang. Now, here is the thing, kapatid. If parents is the representative, it figures the God of heaven that we do not see, then how can you respect the God that you cannot see if you cannot respect your Father that you can see? See that? That's a problem. So yan po ang nakikita po natin problema ngayon. I hope you parents, you understand what I'm talking about here. Alam niyo po yung sinasabi ko kasi may mga anak kayo eh. Na wag po tayo magbulag-bulagan. Nakikita po natin ito ngayon sa ating mga anak. The way they talk. The way they talk back to you. Diba? Tayo mga Filipino, sanay po tayo ng po. Kapag nag-English kayo, at least sanay tayo ng sir. It's a word of respect. Kapatid, sinasabi ko nga sa inyo na nakaraang mga mensahe ko, ang respect ay hindi ho yan sa iba. Ang respect ay yan ay ikaw. Nirerespeto mo ang tao, hindi sapagkat kagalang-galang. Ginagalang mo ang tao sapagkat ikaw mismo ay kagalang-galang. You cannot respect others if you do not respect yourself. That's what I mean. All right? Am I clear?
So why do we honor our parents? Why do we honor our father? Because it's the right thing to do. For this is right. So not only that, but it is also the righteous. It is righteous. It is the righteous thing to do. Not just the right thing to do, but the righteous. Alam niyo, pag pinag-usapan yung righteous, ay pinag-uusapan dito yung righteousness ng Diyos. At pagka pinag-uusapan dito yung righteousness ng Diyos, pinag-uusapan dito yung ginawa ng Diyos na yung kanyang inilagay sa buhay po natin. You see, now, ano po yung righteousness? Wala po tayong righteousness. For we are all what? Unrighteous before God. So ano po yung righteousness natin? Itinanim po yan ng Diyos sa atin inilagay. So kailan po yung nagsimula? Nagsimula po yun nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. By the way, you don't want to miss the preaching this coming Wednesday. That's a continuation of my message or series of messages on the Lordship of the Lord Jesus Christ. Okay? You don't want to miss that. Okay? Now, listen. So pag pinag-usapan dito, kapatid, sinabi ko kanina, it is the right thing to do. Nararapat na gagawin, but this time, it is the righteous thing to do. Now, bakit pinag-uusapan natin yung righteous ngayon? Yung righteous, wala hong righteous kung walang righteousness. Alright? And then wala naman pong righteousness kung walang Diyos. Because God is the only righteous. The only person. Righteous person. Wala na pong iba. So, pag narinig natin yung salitang righteous, ay makikita po natin dito yung bunga ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? So in other words, kapatid, kapag ka ikaw ay pagka in-honor mo ang iyong mga magulang, o lahat na nandito, kung kayo may mga magulang pa, pag in-honor mo ng iyong magulang, pagka ibinigay mo sa kanya ang pinakamataas na pagpapahalaga. Listen, nagpapahayag yan na meron kang tinanggap sa buhay mo. Anong ibig sabihin po niyan? Bunga ng kaligtasan. May I say this? Alright, you ready? Medyo maanghang po ito. Handa pa rin kayo. Ang isang kabataan at ang isang anak na hindi kayang pahalagahan at maibigay ang mataas na pagpapahalaga sa kanyang magulang, kapatid, hindi ako makumbinse na meron kang tinanggap mula sa Panginoon. You understand what I'm saying? Ang isang anak na hindi makapagbigay ng mataas na respeto sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, maaari, young man, young lady, na ikaw ay unsaved pa hanggang ngayon. Because what we see is different from what we hear. Inuulit ko, hindi ako nagja-judge, but listen, if you are saved, then you will give your parents the high value, high degree, high value of respect. I can't understand talaga, mga kapatid, kung paano sumagot ang mga bata ngayon sa kanilang mga magulang. Listen, para tayong mga Pariseo na hipokrito, na pagka nasa labas ng tahanan, kapatid, nasa labas ng simbahan, grabe ang pagpapakita nila. Pag nasa loob ng simbahan, pero pagka nasa private sila, doon mo makikita ang kanilang kahipokrituhan. Kaya nung sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang sinasabi nila, pero wag niyong gagawin ang ginagawa nila. Because what we do is different from what they say. So you understand that? What is amazing right now, brethren, is this. Maraming mga kabataan, magaling sila makapagpo sa iba. Pero pagdating sa mga magulang nila, sinisindak nila ang mga sarili lang magulang. Pagka kayo may telepono, pag nag-message ang inyong mga magulang, ang tagal yung sagutin.
Pero pag nag-message yung kaibigan nyo, sagot kayo agad, nagagalit pa kayo pagka hindi kayo sinasagot agad. Now, where's now respect? You go to the book of Malachi at ang tanong din ng Panginoon sa mga children of Israel sa panahon ni Malachi is, nirespect ninyo, magagandang regalo nyo sa governors, sa mga kings, magagandang regalo ninyo. Pero tignan ninyo kung anong binibigay nyo sa akin, mga bulag na hayop, may mga kapansanan na hayop. Where is now my respect? Hindi po ba pagpapahayag ito ng kahipokrituhan, mga kapatid? And brethren, if we are not careful, this is the kind of Christianity that we are building in our family or within our family. Mabuti na lang narinig nyo ngayon. So at least mayroong awareness. Hindi ko sinasabi na may gagawin kayo. At least mayroong awareness. Where is now my respect? Sabi ng Diyos. Where is now the high value? Where is now the value of your parents? So sad. Now listen again, may duda ako sa kaligtasan mo kung hindi ka matutong gumalang sa iyong magulang. Ang batang hindi magalang sa kanyang magulang, ay magulang talaga yan. I-check mo ang iyong kaligtasan. I-check mo yung righteousness ng Diyos. Sapagkat wala kang sariling righteousness. Salamat sa Panginoon. Yung ating unrighteousness, tinanggal ng Diyos at tinamnan po tayo ng righteousness ng Diyos. So, it's so important to honor your father and your mother. Why is that? This is proper. It's the right thing to do, and it is the righteous thing to do. In the book of Colossians chapter 3, you don't need to turn to it. Maybe kaya nilang dalhin po yan sa screen. Chapter 3 in verse number 20. There's another command for children. Colossians chapter 3 in verse number 20. Here's what the Bible says. Children, what? Your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. So every time, kapatid, na makikita po natin ang unrighteousness at sa bata, kapatid, ibig sabihin wala pang pagbabago. Wala pang pagbabago. Bakit nakikita natin yan sa bata, mga kapatid? Samantalang ang sabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, if any man be in Christ, he is a what? And all things are what? Behold, all things became what? New. Where's the new one? So it is the righteous thing to do. Did you get that? The second thing, mga kapatid, kapag tayo po ang kahalagahan na tayo po ay ino-honor natin yung ating mga magulang is this. Because also, not just proper, but it is productive. It is producing something. Okay? When you honor your parents, when you honor your father and your mother, tandaan niyo po ito, it is a productive thing. It is a productive thing to honor your father and mother. Let's go back to the book of Exodus. Okay? Tingnan niyo mga kapatid. Exodus chapter 20 verse number 12. Honor thy and thy, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. You see the production, you see what honor can produce in the lives of many children, in the lives of many people that are honoring others, that are honoring their parents. Again, let's take a look, kapatid, to the book of Deuteronomy, chapter 5. Okay, tingnan niyo po sa chapter 5. Okay, let's go back to verse number 16. Same thing. The re-emphasize, or Moses re-emphasized the law. Tingnan niyo mabuti. Honor thy father and thy, as the Lord thy God hath what? Commanded thee. All right? It is a what?
To honor children, it is a what? It is a command. Did you notice that? Now, what are you going to do the command? Listen, everybody look at this way. Don't miss this. What are you going to do with the command? Obey. That's it. You don't debate. Every time the command is given, kapatid, you don't debate. Hindi ka rin magrereklamo. Ha? Hindi ka magsasabing, teka muna. No. Ang kailangan mo pagka merong command ay sumunod. Kaya sinasabi ko sa mga bata, sa mga young people, sa mga anak, ang yung naghahanap ng karapatan, wala na ba kaming karapatan? Kaming mga bata, kaming mga anak. Meron kayong karapatan. At ang karapatan ninyo ay sumunod sa inyong mga magulang. That's the only right that you have. Obey your parents. For this is what? Right. Now listen. It is, sinasabi ko mga kapatid, this is productive. It is productive, mga kapatid. Now, ano po ang napuproduce nito? Let's go to the book of Deuteronomy chapter 11. Okay? Chapter 11. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid. Amen. All right. Look in verse number 26. All right. We are referring to the command. Now, obedience is a command. Tandaan niyo po. Now, we are in Deuteronomy chapter 11, verse number 26. Here's what the Bible says. Behold, I set before you this day a what? Blessing and a what? Curse. Okay? Now, is this clear? In other words, you see, God said, I set you. Okay? Naglagay ako rito ng dalawang bagay. Ano yung nilagay ng Diyos ng dalawang bagay? Blessing at curse. Okay? Now, para kanino to lahat, mga kapatid? You see? Para kanino to? So, sabi ng Biblia sa verse number 27, a blessing if ye what? Obey the what? Commandments of the Lord your God, which I command you this day. This is clear. A blessing. All right? Now, verse number 28. And a what? You see that? So, and a curse, if ye will not obey the commandments of the Lord, your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods which ye have not known. So, anong makikita natin dito, mga kapatid? You can see the reward of obedience and the consequence of disobedience. All right? One more time. What you can see dito sa binasa po natin, mga kapatid, is the what? The reward of obedience and the consequence of disobedience. All right? So what is honoring your father and your mother produces? Come on, talk back to me if you can. Shout it. Blessing. Maliwanag, kapatid eh. Alam mo, para tayong grade 1 dito, para tayong elementary nag-aaral ng salita ng Diyos dito, mga kapatid. You see that? So makikita nyo na ang blessing ay nanggagaling sa Panginoon. Ang curse ay nanggagaling din sa Panginoon. But listen, ano po ang intend, ang sinadya ng Panginoon na matanggap ng kanyang mga anak? Is it a curse? No. Because curse is not a reward. Curse is a consequence. You see, ang consequence, mga kapatid, kasama lagi yan ng hindi maganda. Walang consequence, kapatid. Listen, walang consequence ang obedience. Ang obedience, merong reward. If you do the negative, there is the consequence. Kasama na magkiklik na lamang ho yan. Eh, pinindot mo, mali. Kaya lalabas doon ay mali. Magpaparusa sa iyo. The consequence. Okay? Now listen, what God has for you is a blessing. Pagpapala. At kaya hindi po tayo nakakatanggap ng pagpapala, kapatid, kasi nagkakaroon tayo ng problema sa obedience. Nagkakaroon tayo ng problema sa binibigyan natin ng halaga.
Sino ang pinahalagahan po natin sa buhay natin? Is it really God? Now listen again, kaya sinasabi ko kayo sa inyo kanina mga kapatid, yung pagbibigay mo ng obedience, yung pagsunod mo sa iyong magulang, hindi yun kapatid ang kailangan or kaya sinabi ng Panginoon para lamang matuwa ang magulang at sinunod mo ako. Ha? Wow, sinunod mo ako. Napaka-obedient na anak mo. No, hindi. Para masanay tayo sa obedience hanggang sa lumaki tayo at upang pagdating natin mga kapatid sa pagsunod sa Panginoon na hindi natin nakikita, wala tayong problema sa obedience. You have problem of obedience, of obeying God that you cannot see if you have problem with your obedience to the man whom you can see. May issue ka doon. May problema ka doon. You see that? Now, the point here mga kapatid is this. It produces blessing. Di ba? Nagpuproduce po yan ng blessing mga kapatid. Mula sa Diyos. At hindi po, pero kapag hindi mo sunod, nagkakaroon ng consequence. Ayoko mag-ani ang bawat sa atin ng consequence. Gusto ko magkaroon tayo ng reward. You see? Now, you understand, mga kapatid, listen now. Listen now. Mga kapatid, makinig kayo mabuti, mga kabataan. Yung hindi nyo pagsunod or yung hindi nyo pagbigay ng honor, ng pagpapahalaga sa inyong mga magulang, maaari ngayon pwede mong palampasin yan. Pero the moment na hindi mo nirespeto, hindi mo pinahalagahan, hindi mo ginalang ang iyong tatay at ang iyong nanay, diyan pa lamang after that may problema ka na. At yung problema na inilagay mo, problemahin mo yan habang nabubuhay ka. You cannot be rewarded by God pagka violate mo ang kanyang command. Pag may violation ka rito, kailanman ay hindi ka pwedeng pagpalain ng Panginoon sa buhay mo. Kahit na sabihin mo, here's the thing, kapatid. Okay? Let me touch you, kayong nasa pamilya. At hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko po ito maintindihan. Bakit may mga magulang na namimili ng anak na kanilang papaboran? Your children is your responsibility and accountability. Walang anak mo na hindi ka responsible at hindi ka accountable. Huwag mong sabihin na pinapaboran mo yung panganay, inaapi mo yung bunso, at hindi mo gaanong binibigyan ng parsen yung bunso. At ito rin na nakakapagtaka. Yung mga anak din, sapagkat meron silang nakikitang ganyan, may mga anak na rin na mimili na mas gusto nila yung nanay nila kaysa tatay nila. Again, parehas kayo babagsak sa commandment ng Panginoon. You see that? Parehas kayo babagsak doon. Sabi nila, ay ang tatay ko kasi matino. So sa madaling sinasabi mong ikaw ay matino. At kung ikaw ay matino, bakit wala kang katinuan na irespetuhin ang iyong tatay na hindi matino? Hindi ko alam kung nakuha nyo yun. Mukhang wala kayo sa katinuan. So you understand that? Maliwanag, kapatid. Ang problema ngayon, may mga bata ngayon na namimili ng kanilang magulang kung sino ang re-respetuhin nila. Yung tatay nagdidisiplina, yung nanay konsentidora. Kaya pinipili ng mga bata yung kanilang nanay na konsentidora kaysa sa kanilang tatay na nagdidisiplina. Isang araw, pagsisisihan mo at manghihinayang ka sa oras na nakasama mo ang iyong tatay na nagdidisiplina sa iyo, sapagkat isang araw, yung buhay mo na walang disiplina, yun ang iyong parusa.
Ulitin ko, ang buhay na walang disiplina ay isang buhay na parusa. One more time, para meron kayong pang my day. Ang buhay na walang disiplina ay buhay na parusa. Yeah. So, pinipili ngayon ng mga bata, yung nanay nila na hindi nagdidisiplina, kaysa tatay nila nagdidisiplina. So, you understand that? Ano yun? It is productive. May napuproduce. Now, not only is a blessing mula sa Diyos, but also blessing while you are here on earth. Now, listen to me now. I don't know about you, Pero ako, kapatid, hindi naman sa ibig sabihin, ayaw ko na. Pero walang magulang na matutuwa sa isang anak, mga kapatid, na hindi marunong gumalang sa kanilang magulang. Oh boy, I'm telling you. Alala ko, nasa isang evangelist, revival, lately lang. Isang revival. So merong dinilang bata, siguro yung bata mga 11 years old or 10 years old, 10 to 11. Alright. Habang nagsasalita nga ako doon sa harap, nagpapasaway na yung bata. Sinasabi ko, ibaba mo yung paa mo. Ginagawa niya, tinatanggal niya yung sapatos, tapos pinapatong niya yung paa niya sa upuan. So alam mo na mga kapatid, anong ginagawa nila sa bahay, yun ang gagawin nila sa labas. Talk back to me if you can. Okay? So sabi ko, ibaba mo yan. Sabi ko sa mga magulang, nakikita niyo po mga kapatid na kailangan natin ng church. Sapat hindi na ituturo yan sa eskwelahan. Alright? Sabi ko, maupo ka mabuti. Alright? Nakatingin ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, after the service, sinundo siya ng tatay niya. So nung sinundo siya ng tatay niya, ang ginawa po namin, pinaupo namin yung tatay, pinakain din namin yung tatay, kasi galing yung tatay sa trabaho eh. Malaking katawan ng tatay. Brusko, mga kapatid. Yeah, parang katawan ni Rafi. Pero by that time, hindi siya tulog. But, so, alam niyo mga kapatid, habang sinisiran yung tatay, yung bata, hinihilan na yung tatay. Sabi niya, alika na, uwi na tayo. May hawak siyang pagkain. Yung pagkain niya, binigay niya pa rin sa tatay niya. And then habang sinisiran, minamadali niya, hinahatak niya. Tapos yung sapatos niya, binibigay niya mga kapatid sa tatay niya. Nung ayaw tumayo ng tatay niya, binatukan. Tayo na sabi. 10 to 11 years old. So you understand the saying? I don't know about you, pero kaya ako nagdadala ng mensahe na ganito mga kapatid, sapagkat not only na ngayon ay Mother's Day, at nagpapasalamat tayo sa mga nanay na hindi konsentidora, kundi nagdidisiplina. Nire-recognize natin yung pagkakataon na yan. But you listen to me now, hindi ka matutuwa na tumingin sa bata na gano'n. Actually, personally ako, hindi po ako natuwa. Sabi ko, wow. Sabi ko, kunin mo nga yung bata. So, pinaalis ko doon, pinalipat ko. Sabi ko, dapat lamang itong bata na ito, papuntahin nyo lagi rito at turuan nyo lagi. Man, I'm telling you, this is very heartbreaking, kapatid. Grabe, frustrating. Nasaan ang respeto ng mga bata ngayon sa kanilang mga magulang? But listen, kapag ang bata natuto na mag-honor sa kanilang mga tatay at sa kanilang mga nanay, look, this is productive. This will produce blessing not only from God, but also from other people. Naalala niyo si Daniel. Naalala niyo si Joseph. Ilang mga tao, mga kapatid, ang natuwa kay Joseph at ilang mga taong natuwa kay Daniel. Not only that, maraming mga figures pa sa Biblia, mga kapatid, na ginamit maging kababaihan, na sumunod sa Panginoon. You see? Na nag-honor sa kanilang mga magulang.
Maraming mga taong natuwa sa kanila. So, in other words, kapag ka natuto, young people, pagka natuto kayo at naipakita nyo sa napakaraming tao na kayo ay merong tamang respeto sa inyong mga magulang, maraming mga taong matutuwa sa inyo. Sinasabi ko lamang pagka nagsisiga-sigaan ka sa loob ng bahay mo na maging yung naghahanap buhay para sa iyo at yung nagpapakain para sa iyo, nagbibigay ng baon para sa iyo, nagbibili ng damit para sa iyo, nagpo-provide ng sabon mo, panligo mo, nagbabayad ng kuryente mo. Pagka yan ay magbigay ka ng mataas na respeto, maraming matutuwang tao sa iyo. Pero akalain mo mga kapatid, yung mga taong, yung mga bata ngayon, na wala nang ang trabaho, pinapakain, binibilhan ng damit, binibigyan ng baon, pinag-aaral, binibilhan ng kanyang gustong kainin, pero wala pa rin respeto. Alam mo kung ano nasa isip nila? Alam mo kung ano nasa isip nila, kapatid? Tungkulin mo yan na gawin mo sa akin. Sa mga bata na ngayon ay nakakatamasa kayo ng kaaluwanan mula sa ginagawa ng inyong mga magulang, mangyaring tumingin muna kayo sa ibang mga bata na walang magulang. Tumingin kayo sa mga bata naglalakad sa kalsada na yung kanilang mga damit na nila yun 2 days ago. Tumingin kayo sa mga bata dyan nagkumakatok sa taxi or sa kotse, mga kapatid, kumakatok sa mga sakyan para lamang magkaroon sila at sesenyas doon. Pag nakasara ang iyong bintana, kakatok at sesenyas at sasabihin. Ibig sabihin, pangkain lang. Na samantalang nasa bahay kayo, nag-scroll lamang kayo ng inyong cellphone, kumakain kayo, may sitseria pa kayo, may gatas pa kayo, may ice cream pa kayo, and yet, hindi kayo makapagbigay ng pagtamang respeto at mataas na respeto sa inyong mga magulang at sasabihin nyo, mali si tatay, mali si nanay. No, you are wrong! Let me touch your mind. Let me touch your awareness. You've got to be aware na ang buhay na tinatamasa mo ngayon ay bunga ng pagpapagod ng iyong magulang. Whoever you are. Mayabang yung mga bata ngayon na may trabaho na at nung sila nagkaroon ng trabaho, kapatid, kunting trabaho lang, hindi pa nakakapagbigay yan ng mga konsumo dyan sa bahay nila, hindi pa nakakabili ng bigas, hindi pa nagbabayad ng bills, hindi pa nakakapagbili ng sarili niyang damit, hindi, kulang pa sa kanyang sinisweldo, sa kanyang buhay kanyang sinisweldo, and yet, nagdidemand na ng respect and high regard mula sa kanilang mga magulang. This is a stupid thing that is happening in so many families today. Para bang may karapatan sila sa bahay nila. Kwarto ko yan, ha? Pinasok ng nanay niya, pinasok ng tatay niya yung kwarto, may nakitang hindi maganda. Ba't kasi pumasok ka dyan? Hindi mo naman kwarto yan. Damputin nyo minsan sa ligid, sabihin nyo, sinong may pagawa nito, ha? Ni isang pako na walang ulo, hindi ka nagpatalab dito? Pag may trabaho na, ayaw na kayo magpasabi sa magulang ninyo. May karapatan na kayo mag-make face. Sinasabi ko sa inyo, young people, walang taong matutuwa sa inyo sapagkat ang respeto is a reward. Ang kasiyahan na mapupunta sa inyo is a reward. It's a blessing. Remember, it is productive. Kapag ka nagpakita ka ng respeto, nagpakita ka ng high regard, high value sa iyong mga gulang, meron kang reward. Not just because of the reward of being respectful, but because your obedience is rewarded by God. All right. Not only that, one more thing. To honor, it is protective.
protective. Okay? Now notice what the Bible says here, mga kapatid, in the book of Exodus. Let's go back to the book of Exodus, chapter 20. Are you still with me? Notice what the Bible says. You go to the book of Exodus, chapter 20. Here's what the Bible says. Honor thy father and thy mother, that thy days may be what? Okay. Ilagay niyo yung Deuteronomy chapter 5, verse number 16. Look what you will find. Okay? Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God had commanded thee, that thy what? Days may be what? Prolonged. You go to the book of Ephesians, you will find the same thing. See that? Protective. But pinahaba, kapatid, yung buhay mo. You see? Listen, young people, your money cannot protect you. Don't you brag about your money. Don't be so proud of your position, of your work, your job that is giving you, or you know how to make money na. Alam mo na kung paano magtrabaho. Alam niyo na kung paano mag-work. Kaya sabi mo, kumikita na ako ngayon. Alam mo, ang ebidensya na hindi pa kumikita ang young people pag hindi pa sila nakapagbigay sa gawain ng Panginoon. Tandaan mo ang reason kung bakit na-preserve ang buhay mo because of the ministry, because of the work of God. See? But listen, how about preserving others' life? How about preserving the lives of many young people today? Do you have a part? Wala tayong iniisip. Wala kayong iniisip na bahagi, mga kapatid. But listen to me now. It is protective. Pagka marunong kang gumalang sa iyong mga magulang, protektado ka ng ginagawa mo. That's not my word. This is the word of God right here. You see? Listen now. Puprotektahan ka. Hindi lamang yung mabubuhay ka, kundi yung mapanatili mo na lamang yung figura mo na maayos. Yung pagkatao mo na maayos. Now, do you understand na grabe ang temptation, kapatid, na masira ang buhay natin? Come on, talk back to me if you can. Makakita ka, mga kapatid, maayos naman ang pagpapalaki ng mga magulang, yung lalaki, inalagaan bilang lalaki. Listen, sino sa inyo rito, ng lalaki kayo, bata pa, pinaldahan kayo ng nanay, ng tatay ninyo? Subukan nyo lang sabihin ngayon. Wala. Inalagaan kayo. But you know what? Saan nyo natutunan yung kabaklaan ninyo? Saan ninyo natutunan yung kabayutan ninyo? Sa labas. Sa labas. Pagpasok ninyo sa loob, pagpasok ninyo sa bahay ninyo, nawalan kayo ng respeto sa magulang ninyo. Anong ibig sabihin na nawalan ng respeto, mga kapatid? Tinanong kayo saan kayo nanggaling, anong ginawa mo, kung ano ang sinasabi ng magulang ninyo na ibihis ninyo, yun ang bihis nyo sa labas. Kung anong sinabi ng magulang ninyo na ang kilos nyo sa bahay ninyo, yun din ang kilos nyo sa labas. Kung anong tinuro ng magulang ninyo na kung paano kayo magsasalita, yun din ang pananalita nyo sa labas. Kung anong sinabi ng mga magulang ninyo, kung sino ang kakasamahin nyo sa labas, yun dapat ang kasama nyo sa labas. Pag hindi ninyo ginawa yan, dinisrespect ninyo ang inyong magulang. At sapagkat dinisrespect ninyo ang inyong magulang, nag-ani kayo ng consequence at hindi kayo rewarded ng blessing. Ang gwapo mo, pag alis ng bahay, pagbalik mo, ang ganda mo na. Umalis kang totoong lalaki, pagbalik mo, syokoy ka na. Alam nyo, tinuruan kayo bago umalis, tuck your shirt in. Opo, yan, tuck in. Paglabas, hinugot.
Tapos ilalagay niyo nakatagong sombrero. Hindi pa ganito. Kaya nga, cap ang tawag dyan eh. Yung ganito, nasa harap yan. Wala sa likod. Pag na-aksidente kayo, akala ng tao ngayon na pilipit ang liig ninyo, ibabalik yan, boom! Lalong napilipit kayo. You understand what I'm saying? Umalis kayo na lakad tao ang tinuro sa inyo ng tatay ninyo. Bakit pagbalik ninyo lakad pato na? Para kayong patong naghahanap ng inahin. So you understand? It is protective. Kapag papanatiliin ninyo ang inyong respeto sa inyong mga magulang, you cannot lie to your parents. Somebody talk to me. Because respect is God's thing. If it is God's thing, there is protection in it. Lastly, why? Okay lang kayo? Okay, lastly, it is a preparation. It is preparation. You see, preparation for what? Adulthood. Sabi ko sa inyo, kapatid, kanina, it is what? Foundational in your formative years. Sa panahon na pino-form pa kayo ng Panginoon, it is foundational. Yun ang pinaka-foundation nyo. It is the bedrock. Okay? Ng lahat ng mapo-form sa buhay mo. Doon nakabatay. Okay? Now, hindi lang ho magtatapos doon. Kapatid, may programa tayo rito, may grupo tayo rito na ang tawag ay Team Prep. May programa tayo patungkol sa preparation for marriage. May mga programa tayong ganyan. And notice here, mga kapatid, is what I mean. Lahat ng respeto mo, preparation yan sa pag-aasawa mo, kasi sa pag-aasawa mo, walang nag-asawa na hindi nangarap na sila'y magkakaanak. So in other words, you will do the same. You'll do the same. Okay? Kung anong na-form sa katawan mo during your formative years, okay? Lalaki ka na, yun pa rin yun. Yan yung gagawin mo. Nakapag-asawa ka na, yun pa rin ang ginagawa mo. Nagkaroon ka ng anak, yun din ang ipapagawa mo. Did you get the point? I hope hindi nyo na-miss yan, kapatid. Now, paano po ito piniprepare? Again, in the book of Deuteronomy chapter 6, a very, very familiar passages here, mga kapatid. Tingnan nyo kung anong sabi mga kapatid. Alright? Look in verse number 7. Deuteronomy chapter 6. And thou shalt what? And thou shalt teach them diligently. Where? Whom? Unto thy children. Okay? Now, nauunawaan niyo ba mga kapatid, na ang unang nag-practice nito ay yung mga adults. Na bago sila nakarating sa adulthood, ay ginawa po nila ito. And shall talk of them when thou what? Sittest in thine house. So alam niyo ba mga kapatid, listen now, with this reference, itong reference na verse natin ito, saan nagsisimula ang lahat? It starts from the home. It starts from the home. Sana makita po natin ito, mga magulang. Sana makita natin ito, mga young people. Be aware that you can learn the best thing in your life in the home. You can learn. Don't miss it. Huwag ka maghanap ng ibang, huwag mo i-compare ang tahanan mo. Huwag ka maghanap ng ibang institution na magtuturo sa ng pinakamahalagang bagay sa buhay mo na ipapractice mo at pakikinabangan mo pag nag-asawa ka na at pagkakaroon ka ng anak. Matututunan mo yan sa iyong tahanan.
You don't want to miss your parents. You don't want to miss the principles of your parents. Notice what the Bible says here. Put it back. Okay? When thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way. You see that? One of these days, you will leave your house. You'll be on the way. Okay? Now, anong gagawin mo doon sa daanan mo, kapatid? Sa kalsada, pag nandiyan ka na sa public, ano gagawin mo na? All right, you'll practice the same thing. What you learned from your house, what you have learned from the home, you'll do the same thing in the way. Until the what? The sunset. Hanggang pagbalik mo, mga kapatid. Nakita niyo po, mga kapatid, nakita niyo kung gaano kahalaga ito? Nakita niyo kung gaano kahalaga ang chapter 22, verse number 6 of the book of Proverbs? Train up a child in the way, and when he grow old, he will not what? Depart from it. That's it. Hanggang sunset. Magiging practice na niya na, magiging habit niya na yon, magiging cycle na ng buhay niya po yun. See? So, paano mo tuturuan, mga kapatid? Paano mo ipiprepare ang mga batang ito? Alright, that's it. Tapusin natin sa book of Ephesians, chapter 6. Let's go back to it. Look in verse number 4. All right, this is good. Pay attention, mga kapatid. Do you have your marker? Again, look how the Apostle Paul kung paano niyo, mga kapatid, bigyan ng diin yung fathers. And ye, fathers. Okay? Now, study the context. Verse number 1, there is the command for children to what? All right. Verse number 2, there is the command to what? Honor. Verse number 3, there is the blessing. And that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Pinakita ni Paul kung gaano kapoprotektahan, paano ka pagpapalain ng ginagawa mong itong pagrespeto sa iyong magulang. Alright? And then si Paul, biglang kumambyo po siya. Nag-change gears siya. Dating kausap niya yung mga bata, nag-change gears siya, kausap niya na sino? Fathers. Na yung fathers na yon, yan yung sinabihan niya na sa mga bata, honor your father. See that? Honor your father. Sinabihan niyo mga bata, honor your father. And now, kumambyo siya rito, and ye fathers, provoke not your children to wrath. But what? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. See that? Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Nakikita niyo po ba na yung mga tatay merong high regard sa Panginoon, sa Diyos? Because they will be the one to bring their children up. They will be the ones to bring to nurture their children and bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Listen, parents, ang unang dapat makita sa atin ng ating mga anak, yung high regard natin sa Diyos. Because doon natin dadalhin ang ating mga anak. Kaya mahalaga, mga kapatid, mahalaga yung sinasabing turuan nyo, train them in the way they should go. In the way he should go. Because isang araw darating sila sa punto na sila naman ang magtuturo ngayon. Pero dapat, sabi ko nga sa inyo, formative years, ma-form na sila doon.
Hanggang dumating sa punto ng buhay nila na meron ng bunga yung kanilang ginagawa at yung bunga nila, sila naman ang magsisimula. Listen now. Don't you forget, don't you miss this, that blessing is a reward. And cursing is a consequence. Young people, keep this in your mind. Anong gusto mo mangyari? Reward? Anong gusto mo matanggap? Reward or consequence? Of course, reward. Walang magsasabi. But please, don't be the one na magpapakita na iba ang iyong ginagawa sa iyong sinasabi. Yeah. Pagka meron tayong nakita mga young people, ito ang naririnig natin sa kanila, parang ang dali nilang sumunod. Pero pagdating na sa pagsusunod, kapatid, pagdating sa bahay, hindi natin makita yung pagsunod. Marami tayong makikita na parang may respeto naman, parang kagalang-galang naman, parang mabait naman. Pero pagdating sa bahay, bakit salbahe? Got to be careful. Tayo mga magulang, dapat maging aware na po tayo tungkol sa bagay nito. We've got to do something. Train. What is train? What is training? Discipline. Teach them. At kapatid, alam niyo ba ang martial arts? Discipline yan. Pino-form. Kaya pag tinawag ka, hindi ka tatanungin, ano bang martial arts na alam mo? Hindi. Ang pinakamadaling tanong dyan, anong discipline mo? Sabihin mo karate, sabihin mo taekwondo, sabihin mo Jackie Chan, Jet Kondo, Bruce Lee. Sabihin mo mga ganon. Ako si Bruce Lee. Ikaw naman, Fernando po. Now, you understand what I'm saying? Pero bago ka matuto ng isang ganyan, may pain. May pain. May pain, mga kapatid. May pawis. May time na ilalaan ka para doon sa isang bagay na yan. Huwag mong sasabihin na gusto mong matuto ng karate pero wala kang panahon. Parang sinasabi mong gusto mo magkaroon ng bicep at magkaroon ng tricep pero wala kang panahon. Hindi mo makukuha yan sa kakakain mo sa McDonald's. Hindi mo makukuha yan sa kaiinom mo ng soda. Hindi mo makukuha ang bicep at saka ang tricep sapagkat lagi ka nakatingin sa barbell, sa dumbbell, o sa ano pa mga equipment na nasa gym. May kukuha mo yan pag nilagay mo ang sarili mo doon and you try to lift it up. That's the only time na makapag-form ka ng muscle. Listen, if you don't like the pain, you'll never gain. Young people, listen now. You have to do it. You have to work on honoring your father. Honoring your mother. It's a commandment. Imagine kung saan ka madadala. Itong mga taong ito, mga kapatid, saan sila? Ang sabi ng Panginoon, if you obey, blessing if you obey. Saan ka dadalhin? Doon sa lupa na kung saan pinangako sa inyo. But listen, hindi ka makakarating doon sa lupang ipinangako if you will not obey. So you have to honor. But young people, honor is very important. Dapat maging katambal na ito ng buhay natin. Dapat nakalagay na ito sa puso natin. Dapat nakalagay na ito lagi sa mind natin. I-honor ko ang bawat mga kausap ko. Yeah. Minsan ang gusto lamang honor ng mga estudyante, yung honor sa stage. Pero pagkatapos bumaba nila sa stage, wala na yung honor. Ito sinasabi ko lagi sa mga alumni ng PSS. Pag pinairal natin yung seniority, na parang yung mga alumni hindi na pwedeng pakiusapan at utusan or kausapin, pakiusapan ng mga estudyante. Nakarinig na ba kayo ng ganun? Sasabihin ng mga alumni, estudyante ka pa lang, inuutos-utusan mo na ako, hindi mo ba alam na alumni ako?
Ang sabi ni Noel sa Tagalog ay ganito yan. In short, kapatid, or in other words, ganito po yan. Alumni na ako, inutus-utusan mo, ikaw estudyante pa lang. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng alumni? Wala nang character. Bakit? Hindi mo na papakiusapan eh. Hindi na pwedeng gumawa ng mabuti. Bakit? Alumni na siya eh. Anong ibig sabihin niyan? Wala na siyang character. Bakit? Yung honor ay nasa stage lamang. At wala na pagbabungaba ng stage. Dapat ang honor, kapatid, katambal na ng buhay natin yan. That's why, kinakailang ma-form yan sa buhay natin. Hindi po yan na-form ng ribbons, ng awards. Na-form po yan by putting yourself into the hardest training na sinasabi po ng Biblia. Am I clear to you? I hope this message ay naging nakatulong sa iyo para maging aware kayo sa isang bagay na ito. Children, it's so important. Young people, it's so important. Right now, if you're preparing for marriage, all right, right now, hindi po yan ang preparation, kapatid, ay hindi yung kukuha ka na at magsiseminar ka sa munisipyo. Preparation for wedding yun, not for marriage. Sinasabi ko sa inyo lagi, mga kapatid, marriage is more expensive than wedding. You will spend more on marriage, more money, more time than on wedding. Mas mahal ang marriage kaysa wedding. Wedding, ilang oras lang. Kahit na anong garbo mo pang gawin dyan. Pero kapatid, ang marriage, hindi mo madadala sa garbo-garbo. Regaluhan mo ang demon-possessed na asawa mo, mahirap mo mabawi yan. Hindi mo basta-basta mapapagaling yan. Regaluhan mo ng cake yan, baka isampal pa sa iyo yung cake. You see? Si Satanas ay hindi niya kayang paalisin ang kanyang kampon. Kang kailangan niya ay Diyos at ang salita ng Diyos. Okay? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Thank you, oh God, for giving us this message tonight. Bless your people, oh God, sa mga nakapaginig po nito. Nawa po ang inyong salita ay patuloy na magtrabaho sa buhay ng inyong mga anak. Kailangan po namin na maunawaan, Panginoon, ang buhay na ito, na kami ay dapat magbigay ng respeto po sa aming mga magulang. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa ay na-realize po ito ng mga anak po ngayon. Let them come together and talk to you, O God, and beg for your mercy and forgiveness. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message. Then let's do something. Let's come to the throne of God. Let's talk to God. Make business with God.
Muli po, O Diyos, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-work ninyo sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for giving us this message and allowing your people to hear it. O God, help us to raise a godly home, to raise a godly children. Naway po, ang mga bagay na ito ay maging pangunahin na sa buhay namin at sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa mga tatay, sa mga nanay na patuloy ninindigan sa inyong salita. Na kailanman po ay hindi po nila palalabnawin ang prinsipyo ng inyong salita, O Diyos, sa aming tahanan para makuha lamang namin ang atensyon ng aming mga anak. But we will remain the same, O God, to discipline in the way we discipline our kids. Thank you. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. And I hope naging maliwanag at meron po kayong nakuha sa mensahe na yan. Amen? Did you get something? Amen, amen. All right, we will ask the answers to please come, and we'll have our regular offering on a Sunday evening, okay? And once again, I'd like to encourage you to give your tithes and offering and also your commitments. Let us always give what we promise to God, okay? Always be a part of God's ministry.